sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Ray Pelayo. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Farmgate price ng sibuyas sa Nueva Ecija bumaba na sa 120 hanggang 170 pesos per kilo. Presyo sa mga pamilihan inaasahang bababa na rin sa mga darating na araw. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pabalik na sa Pilipinas mula sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. PBBM iginiit na mahalaga ang biyaheng ito para sa ekonomiya ng Pilipinas. Bureau of Immigration magpapatupad ng reshuffle sa mga tauhan sa paliparan kasunod ng pagkakasangkot ng 3 immigration officers sa human trafficking activities. Exciting live performances at collaboration ng mga paboritong OPM artists masasaksihan sa 8th Wish Music Awards bukas. Nagsimula ng umani ng sibuyas ang ilang mga magsasaka sa Nueva Ecija. Reklamo ng ilang onion farmers, bumaba na masyado ang bili sa kanila ng sibuyas simula ng mabalitaan na may paparating na imported na sibuyas sa bansa. Ito ang balita ni Nestor Torres. Patuloy ang pagbabantay ng Department of Agriculture sa presyo at supply ng sibuyas sa bansa. Batay sa monitoring ng DA, kahapon bumaba na sa 300 pesos hanggang 400 pesos ang presyo ng local red onion o pulang sibuyas. Habang 250 hanggang 400 pesos naman ang kada kilo ng puting sibuyas. Higit na malaki na ang ibinaba sa presyo na 600 hanggang higit 700 pesos per kilo nitong Disyembre. Kahapon, bumisita ang DA sa ilang taniman ng sibuyas sa Nueva Ecija. Sa Bungabon, Nueva Ecija naman, inaasahang sa Pebrero ay aanihin na. Sa Rizal, Nueva Ecija naman, inabutan ng DA officials ang mga magsasaka na umaani na ng sibuyas. Umaani na ngayon sa hekta-hektaryang sakahan ng sibuyas ang mga magsasaka dito sa Nueva Ecija. Ang problema lang nila, kapag dumating na ang mga imported na sibuyas, ay baka bumagsak ang presyo nito. Hiling sana ng mga magsasaka, mabenta sana nila kahit 100 pesos ang per kilo ng sibuyas. Ayon sa mga magsasaka ng sibuyas, malaki na ang ibinaba ng farmgate price o presyo ng bili sa kanila ng mga bagong ani ng sibuyas ngayon. Masyado daw silang binabarat ng mga trader mula ng mabalitaan na may paparating na mga imported na sibuyas sa bansa bago matapos ang buwan ng Enero. Ang iba daw buyer umurong na at aabangan na lamang daw ang paparating na imported. Kahapon, bumaba na lang anila sa 120 pesos ang presyo ng kada kilo ng pulang sibuyas at 170 pesos naman sa puting sibuyas. Pagka napakiramdaman nila na walang bumibili, ayun, pabagsak na yung presyo noon. Araw-araw, oras-oras bumabagsak. Ngayong oras na to, 120. Mamaya pagkatanghalian mo, makikita mo, sasabihin nun 100 pesos na lang. Ang nagpapababa at nagpapataas ng presyo ng sibuyas ay ang trader, hindi po ang farmer. Hindi po nakapagbidikta ang aming farmer ng presyo ng sibuyas. Ang trader po ang nagdidikta ng presyo ng sibuyas. Kahit na nung pa, matagal na po, nang pasukin ng mga trader itong aming bayan ng Bungabong, sila na nagdidikta ng presyo ng sibuyas dito sa aming bayan. Pangamba nila, kapag bumagsak pa sa 100 piso kada kilo ang bili sa kanila, masyado na silang malulugi. Mahirap dahil pababa po ang presyo. Magiging hindi na lang kami makabayad ng mga utang namin pag bumaksak po ang presyo. Halos hindi rin kami makapagpapaaral ng mga anak namin pag mababa ang kita. Kasi doon pa lang po sa anihin na yun, hindi na namin alam kung paano kami makakaahon sa hirap. Nag-uumpisa na po ang anihan ngayon eh. Mag-uumpisa na po eh. May pailan-ilan na nag-aani tapos nasabayan ng importation. Eh talaga pong masakit po para sa mga kasamahan ko. Huwag lang sa mababa sa 100. Yung mga 120 sa pula, okay na kami doon. Malungkot dahil merong imported na papasok.
Malaki ang import. Yun lang marinig ng farmers namin na may papasok na bagong mga imported na mga produktong sibuyas, nawawala na ng pag-asa yung mga farmers namin. Masasabihin nun, babagsak na yung presyo ng sibuyas. Yun ang thinking ng aming mga magsasaka. Pinawi naman ni Assistant Secretary Christine Evangelista na kasama sa mga bumisita sa mga magsasaka ang pangamba ng onion farmers ng Nueva Ecija. Maliit na porsyento lang anya ang 5 metric tons ng inaasang imported na sibuyas. Higit na mababa ito sa pinayagan ng gobyerno na mahigit 21 metric tons ng katin ng mga importer. Wala na rin anyang inaasahan na kasunod pang importation ng sibuyas pagdating ng mga ito. Bukod dyan, nangako ang DA na tutulungan ang mga magsasaka na mabenta ang mga aanihin nilang sibuyas. We will definitely still need our local produce, but we are trying to see anong epekto ng importation sa pagbaba ng presyo din po dito sa farm. Yung sinabi po nila Sir Dan na nagkaroon ng stop buying, so tinitingnan po natin kung ito po ay tahi-tahi ba ito. And more than analyzing that is already working on interventions. At this point, it's really market linkage. Bukod pa dyan ang pangako na matulungan ang mga magsasaka na makagamit ng cold storage. Cold storage kasi yun yung isa sa mga interventions na nakikita natin. But the objective pa rin is there, Gusto po natin na yung mga magsasaka mismo magkaroon ng access sa cold storage facility para yung pagbenta po nila ng kanilang produkto ay they can demand the price that they want. Kasi dati po, pag wala silang access sa cold storage facility, mapipilitan silang ibenta agad, Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hirap ang mga manufacturer ng sardinas sa paghahanap ng supply ng isda dahil sa umiiral na closed fishing season hanggang sa Marso ngayong taon. Hiling ng mga manufacturer, payagan na sila ng Trade Department and Industry na itaas ang suggested retail price ng kanilang produkto. Ito ang balita. Pinangangambahan ng Canned Sardines Association of the Philippines na posibleng kulangin ng supply ng sardinas ang bansa kung wala silang makukuhang supply ng isda. Noong December 1, 2022 ay nagpatupad ng 3 buwang closed fishing season sa Zamboanga Peninsula na isa sa pinakamalaking source ng isdang sardinas. Ayon sa Executive Director ng grupo, may mga nahuhuli naman ang mga maliliit na mga isda pero mataas ang presyo ng mga ito. There might be the situation of an acute shortage between now and February, this year's end of the month, no, February. Kasi March 1 pa kami pwede manghuli-uli. Mawawala ang sardinas sa merkado kung lahat na yung blitado naubos na, hindi naman kami makahuli pa ng sufficient supply ng tambay. Maaaring mawala ang supply sa market. That is the shortage that can happen. Ayon naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, tumutulong naman sila na maiugnay ang mga manufacturer sa mga mangingisda para masapatan ang kanilang pangangailangan. Ang pamahalaan po sa pamamagitan ng DFAR ay tuloy-tuloy po doon sa isinasagawang pagbibigay ng interventions para po magkaroon ng kakayahan talaga yung mga municipal fisher folk ma-meet nila yung demands and both demands and requirements ng ating mga canneries. Samantala, hiniling ng SISAP sa Department of Trade and Industry na taasan na sana ang suggested retail price ng sardinas. Nasa 6% nila na increase ang kailangan para matapatan ang tumataas nilang gastos sa produksyon ng sardinas. Kabilang na dito ang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa, ang pagtaas ng presyo ng mga imported na materyales dahil sa pagtaas ng halaga ng dolyar at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Yung 6% na yan, para sumalubong lang sa pagtaas ng fuel, pagbagsak ng peso, dahil napamahal na lahat na imported components ng canned sardine. Ayon kay Ben Camino, noong July 2022 pa ang huling pagtaas ng presyo ng kanilang produkto matapos ang mahigit na 3 taon na wala itong paggalaw. Sa ngayon pinag-aaralan pa ng DTI ang petisyon ng iba't ibang manufacturer sa pagtaas ng suggested retail price kasama na ang sardinas. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Abiso po sa mga motorista, panibagong oil price hike ang inaasahang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng ilang oil industry players, tataas na mahigit 2 piso ang presyo ng kada litro ng diesel, habang mahigit 3 piso naman ang posibleng maging dagdag sa kada litro ng gasolina. Samantala, magkakaroon rin ng nasa 2 pesos and 40 centavos hanggang 2 pesos and 90 centavos per liter na dagdag sa presyo ng kerosene. Ang panibagong oil price hike ay bunsod pa rin ng pagpabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Sa Lunes, i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, January 24, 2023. Umaasa ang ilang pribadong sektor na pagbibigyan ng pamahalaan ng kanilang kahilingan na ipagpaliban na rin ang dagdag singil sa Social Security System o SSS. Kasunod ito ng pagkumpirma ng SSS na tuloy ang contribution rate increase para sa taong 2023. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Nananatili ang posisyon ng isang grupo ng mga negosyante kaugnay sa dagdag singil sa Social Security System para sa taong 2023. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, umaasa silang ipagpapaliban ng pamahalaan ang pagpapatupad ng contribution rate increase sa SSS. At kahit ngayong kinumpirma na ng SSS na nagsimula ng ipatupad ang dagdag singil, ay umapila pa rin ang pribadong sektor sa pamahalaan na maipagpaliban ito. Paliwanag ni PCCI President George Barcelon, kung nagawa ng pamahalaan na ipagpaliban ang kontribusyon sa PhilHealth at Pag-ibig, sana ganoon din sa SSS. We were hoping for that also, no? In view of the fact that we're just coming out of the pandemic, things have not yet been normal and there's a bit of uncertainty in the business environment. Sa kabila nito, sinabi ng PCCI na nauunawaan naman nila ang pangangailangan ng SSS para maipagpatuloy ang serbisyo nito. Handa rin sumunod ang mga negosyante sa dagdag singil na ipinatutupad ng SSS alinsunod na rin sa batas. Law of course stated that this increase of 1% on the employer side will be implemented January of 2023. So as it is right now, employer will start paying for the additional contribution. Simula ngayong Enero, 14% na ang buwan ng kontribusyon ng bawat miyembro ng SSS, kung saan 4.5% ang ibabawas sa sweldo ng empleyado habang 9.5% naman ang babayaran ng employer o kumpanya. Kukunin ang karagdagang share o dagdag singil mula sa employer, kaya wala namang karagdagang bawas sa sweldo ng mga empleyado ngayong taon. Bahagi ng Republic Act 11199 o ang Social Security Act ang ipinatutupad na dagdag singil na ito sa SSS contribution. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Good news para sa mga motorista, maaari nang magamit ang mga EasyTrip RFID stickers sa mga toll gate na auto-sweep system. Ibig sabihin, kahit EasyTrip RFID ang gamit ng isang motorista, maaari na rin niyang itong magamit sa Skyway, SLEX, Star Tollway, TPLEX at iba pang toll gate na auto-sweep system. Kailangan lang magparehistro ng mga motorista sa pinakamalapit na registration sites, dala ang kanilang mga sasakyan at isang valid ID. Kabilang sa mga registration site ang Skyway, SLEX, Star Tollway, TPLEX, C5 Office, Petron Commerce, Petron Dasmariñas, Petron La Vista, Shell Magallanes, Calamba, CSC, SLEX Greenfields, Southwoods NB, Santa Rosa northbound, Petron Kilometer 44 northbound, Petron San Pedro, pwede rin sa Mamplasan southbound exit, Star Toll Lipa CSC, Petron Lipa, Petron Malbar, RFID TPLEX Office at Petron Pura. Ito pong ating mga EasyTrip subscribers na mayroong RFID stickers
na nagnanais na pwedeng gamitin yung EC3 RFID sticker nila sa San Miguel Group of Tollways, mangyari lamang po ay pumunta sa mga various registration station ng AutoSweep. Ipinagtanggol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang biyahe sa Davos, Switzerland para sa World Economic Forum. Samantala, hands-off muna ang Pangulo habang binubuo pa ng Kongreso ang panukalang Maharlika Investment Fund. Ito ang balita ni Rose Salicos. Mahalaga ang naging partisipasyon ng Pilipinas sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland tungo sa pagkakaroon ng mahalagang investment deals at partnerships sa economic leaders ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Anya, kailangang iposisyon ng Pilipinas para sa panibagong pagbubukas ng global economy mula sa pandemya. Dagdag pa nito, nakaharap nila ang world leaders at executives ng international companies. Sa kanya namang talumpati sa Filipino community sa Zurich, sinabi nitong nagawa ng kanyang delegasyon ang nararapat na magawa sa World Economic Forum. We can say that we are satisfied that we were able to do most, if not all, of the things that we wanted to do while we were here in Davos. Natutuwa naman kami. At sa aking palagay, sa 2 araw na nandito kami, marami naman talaga kaming nakausap, marami kaming nasimulaan. Lahat naman ito ay simula lamang. At ngunit kailangan buksan ang tinatawag na lines of communication. Nakakuha ng commitments ang delegasyon ng Pangulo sa hindi bababa 10 international companies na nagpahayag ng interes na mamuhunan o palawigin ang kanilang operasyon sa Pilipinas. Sa kanya namang panayam sa Philippine media, tinanong ang Pangulo kaugnay ng mga tumutuligsang magastos umano ang pagbiyahe niya dahil sa bilang ng kanyang delegasyon sa Davos. Paliwanag nito, kalahati ng bilang ay mula sa private sector na gumastos umano mula sa sarili nilang bulsa para makasama sa Switzerland. Dumipensa rin ito sa pagsama niya ng cabinet secretaries at support staff na kinakailangan umano sa pakikipagnegosasyon sa mga business at economic leader. Sa pagsama naman ni House Speaker Martin Romualdez at Senator Mark Villar sa biyahe, anya, ang mga ito ang nagpaliwanag kaugnay ng mga pulisiya ng bansa at kung may concern ng mga potensyal na investor sa mga umiiral na batas ng Pilipinas. Samantala, ipinauubaya na ni Presidente Marcos sa Kongreso ang pagbalangkas sa pinal na panukalang Maharlika Wealth Fund. Ayon kay PBBM, kailangan itong buuin ang naaayon sa pangangailangan ng Pilipinas. Ipinakilala ng Pangulo ang Proposed Sovereign Wealth Fund sa WEF at sinabing kabilang ito sa mga panukalang batas ng kanyang administrasyon. The process of establishing our first ever Sovereign Wealth Fund is underway. Such a fund is one tool among many in our efforts to diversify our financial portfolio, which includes our existing institutions pursuing investment that will generate stable returns, but also welfare effects spanning employment creation, improvement of public service, and a decrease in costs of economic activities. Samantala, pabalik na sa Pilipinas ang delegasyon ni PBBM mula sa Switzerland. Ngayong hapon, inaasahang dumating sa Manila ang kanyang delegasyon pagkatapos ito ng 4 na araw na working trip sa Alpine Country. Ito ang kanyang ika-8 international trip sa loob ng unang 7 buwan sa pwesto. Sa susunod naman na buwan, inaasahang bumiyahe ang Pangulo sa Japan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang political analyst na magiging maganda ang bunga ng pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Ito ang balita ni Eileen Cerrudo. Posibleng makatulong sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas kung matutuloy ang mga pledges ng investment na nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa World Economic Forum. Ayon kay Professor Froilan Cadilong, hindi lamang ang Pilipinas ang makikinabang sa nasabing pagpupulong. So dito sa inaasahan yung pagkawala or pag-alis ng investments from China, okay,
papunta sa ibang mga bansa, lalo na dito sa Southeast Asia. And I believe isa ang Pilipinas sa magiging sentro, no? Isa tayo sa magbebenepisyo sakaling mangyari nga itong konsepto na to na inilalatag dito sa Davos. Paliwanag ni Professor Calilong, ang pagkakaroon ng maraming investment ay makakaapekto sa pagdami ng trabaho sa bansa. Sa pamamagitan nito, mas lalago ang ekonomiya ng bansa na siya namang hangaring mangyari ni Pangulong Marcos. Bukod pa rito, isinusulong na rin ng Pangulo ang digitalization at pagpapalakas ng cybersecurity sa bansa. Sa World Economic Forum sa Switzerland, sinabi nito na kumikilos na ang gobyerno pati ang mga lokal na pamahalaan para ma-develop ang digital infrastructure ng Pilipinas. Ayon kay Professor Calilong, isa rin ito sa mga makabubuti sa bansa. Makatutulong din anya ang World Economic Forum upang mapag-aralan ng Pangulo pati na ang mga economic leader ng bansa kung papaano mareresolba ang ilang isyong kinakaharap ng Pilipinas. Hindi rin natin mayaalis dito yung usapin patungkol halimbawa sa connectivity, digitalization, gayon din naman ang usapin patungkol sa kung paano masusugpo itong global recession, itong global inflation na nararanasan ng maraming bansa, gayon din ng Pilipinas, at itong napipintong economic recession. Samantala, sinabi na ng Department of Information and Communications Technology o DICT na may napirmahan ng Memorandum of Agreement ang Pilipinas kasama ang Singapore at China para tumulong sa digitalization ng bansa. Nakikipag-usap na rin ang Pilipinas sa iba pang mga bansa gaya ng Japan, United States at iba pang ASEAN countries. Marami na po tayong kinausap. The technology we need is not yet in the country. So it's really, we have to share resource, we have to share experiences, we have to share knowledge. Mamayang hapon naman, inaasahang darating sa bansa ang Pangulo mula sa Switzerland. Eileen Cerudo, UN TV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Para po sa weather update ngayong araw, ayon sa Pag-asa, magiging maulap ang kalangitan na may scattered rain showers and thunderstorms sa Bicol region dahil sa shear line. Makakaranas na maulap na kalangitan na may pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Rizal, Laguna, Quezon, Mindoro Provinces, Marinduque at Romblon dahil sa northeast monsoon o amihan. Metro Manila, Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon at Calabarzon ay bahagya at minsan ay maulap ang kalangitan na may mga mahinang pag-ulan dahil na rin sa amihan. Ang Caraga at Davao Region ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat. Dala po yan ng trough ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay bahagyang hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers and thunderstorms. Pahirap sa mga motorista at biyahero ang pagtawid sa National Highway sa Pinagsabangan 2 sa Nauhan, Oriental Mindoro dahil sa baha dulot ng ilang araw na pag-ulan. Sa Pitogo, Quezon, hindi rin madaanan ng ilang mga kalsada dahil sa baha. Nagsimula naman ng linisin ang mga putik na iniwan ng flash floods sa Bato, Catanduanes. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Oriental Mindoro, naging malaking abala sa mga motorista ang pagtaas ng tubig baha sa National Highway sa Pinagsabangan 2. Mistulang nilamon ng tubig baha ang National Road na nagpahirap sa ilang biyahero. Sa larawang ito, makikita na abot na sa tuhod ang tubig baha sa daan. Simula pa kagabi, hindi na madaanan ng mga light vehicle ang kalsada dahil sa mataas na level ng tubig. Ang local government ng Nahuan nagpadala na ng isang truck na magagamit sa pagtatawid ng motoristang kinakailangan makatawid sa daan. Magdamag ding naka-asiste ang ilang tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC ng Nahuan, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at barangay officials para sa mga mangangailangan ng tulong, lalo na ang mga namamatayan ng makina sa gitna ng baha.
Kaninang umaga kinumpirma ng MDRRMO na Juan na hindi pa rin passable ang highway, gayunman may naka-standby pa ring rescue vehicle at ambulance kung sakaling may mangangailangan ng tulong sa gitna ng tubig baha. Sa Pitogo, Quezon, hindi rin madaanan ang ilang kalsada ng mga light vehicles dahil lubog din sa tubig baha. Kabilang sa mga not passable ang kalsada at spillway sa barangay Kiagasan, tulay sa barangay Sampaloc, ang daan at spillway sa sitio Bahat Buwaya ng barangay Piña Ibaba, ang daan sa sitio Aloco at Makapa ng barangay Cometa at Putotanin Road. Pinapayuhan ang mga motorista na gamitin ang alternate route sa bayan ng Gumaka. Sa Bato, Catanduanes, tumulong na ang Philippine National Police ng Bato sa Catanduanes para sa paglilinis ng mga putik matapos makaranas ng flash flood ang bayan nitong mga nakaraang araw. Dulot pa rin ito ng LPA at Shareline na nagpaulan sa maraming lugar sa Pilipinas. Kahapon, magkakatuwang ang Kabataan kontra Droga at Turismo o KKDAT, miyembro ng Ready Reserve Infantry Battalion at Barangay Council ng Barangay Tamburan, ang Bato Central School sa paglilinis ng paaralan dahil sa putik na iniwan ng tubig baha. Kabilang sa mga naapektuhan ng flash flood, ang Barangay Libod, Poblasyon, Tamburan, Kabugaw at Barangay Talisay. Alan Manansala, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nadagdagan pa ang bilang ng mga pamilyang Pinoy na nakararanas ng involuntary hunger o pagkagutom ayon sa survey na isinagawa ng Social Weather Station o SWS nitong Disyembre. Pumapalo na ngayon sa 3 milyong pamilyang Pilipino ang nakararanas ng gutom ngunit walang makain. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Nakatira na lang sa lansangan simula ng masunugan si Aling Teresita kasama ang kanyang mga anak at apo. 4 na taon na silang walang tiyak na tirahan. Minsan, 3 beses na kami nakakakain. Tapos, sa isang linggo? Opo. Tapos pinagtitiisan namin kasi wala naman kami maalapitan. Kinukuha lang nila ang kanilang pangkain sa kita nila sa pangangalakal at maliit na tindahan na nakapwesto lang din sa gilid ng kalsada. Si Mang Teddy naman, wala na daw siyang maaasahan sa kanyang mga kamag-anak. Kaya sa mga lansangan ng Quezon City lang din namamalagi. Para makaraos araw-araw, nangangalakal lang din si Mang Teddy. Pero sa madalas na pagkakataon, sina Aling Teresita at Mang Teddy gutom at kumakalam ang sikmura. Ay minsan nakakain ako minsan sa akon lang, tanghalian, diretso na hapunan, tulog na. Ang katayuan sa buhay ni Aling Teresita at Mang Teddy ay halimbawa ng lumabas sa survey ng Social Weather Stations nitong Disyembre ng mga pamilyang Pilipinong nakararanas ng gutom ngunit walang makain. Batay sa ulat ng SWS, tumaas sa 11.8% ang mga pamilyang Pilipinong nakararanas ng involuntary hunger o katumbas ng 3 milyong pamilyang nagugutom at walang makain. Nadagdagan pa ito kumpara sa 11.3% noong Oktubre o tinatayang 2.89 milyon na pamilyang Pilipinong nakararanas ng gutom. Sa 3 milyong pamilya, nasa 2.4 milyon dito ang nakaranas ng moderate hunger o ito'y nakaramdam ng minsanang pagkagutom. Habang 2.3% o 599,000 naman ng mga Pilipino sa bansa ang nakaranas ng matinding pagkagutom o severe hunger. Samantala, ang isla ng Mindanao ang naitalang may pinakamataas na porsyento ng mga Pilipinong nakaranas ng pagkagutom na nasa 12.7%. Sinundan ito ng Visayas na may 12.0%. Sa Metro Manila naman nasa 11.7% ang hunger rate habang 11.3% naman sa labas ng National Capital Region Luzon. Isinagawa ng SWS ang survey mula December 10 to 14 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 na individual na nasa 18 years old pataas. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming kinahahalagahan. Sumuko kaninang umaga ang 2 dating pulis na isinasangkot sa umano'y pagdukot sa isang isabong master agent. Sumurrender sa Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP-IMEG Team 4A
sina Police Patrolman Rigel Brosas at Police Staff Sergeant Daryl Paghangaan. Sina Brosas at Paghangaan ay may standing warrant of arrest bunsod ng mga kinakaharap na kasong kidnapping, serious illegal detention at robbery with violence. Sinasabing illegal na inaresto ng mga pulis na nagpanggap na NBI members ang e-master agent na si Ricardo Lasco sa kanyang bahay sa Laguna. Sila ay na-relieve na sa pwesto kasama ang isa pang police officer dahil sa nasabing kaso. Posibleng makinabang si dating Senator Leila de Lima sa naging desisyon ng Korte Suprema na palayain pansamantala si Jessica Lucila Gigi Reyes, ang dating Chief of Staff ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Sa isang resolusyon ng Supreme Court First Division, inatigan nito ang habeas corpus petition ni Gigi Reyes at piniyagang makalaya dahil sa tagal ng paglilitis sa kasong plunder na kinakaharap nito sa Sandigan Bayan. Magsisiyam na taong nang nakakulong si Reyes matapos makasuhan sa pork barrel scam. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pwedeng magamit ni de Lima ang naging katwiran ng Korte Suprema upang makalaya rin pansamantala. Maglilimang taon na ring nakakulong si de Lima dahil sa drug-related cases kaugnay ng umano'y pakikipagsabwatan nito sa mga high-profile inmate sa New Bilibid Prison para magbenta ng illegal na droga. Sa isa sa tatlong mga kaso ni de Lima ang nadismiss na. Tuloy-tuloy ang investigasyon ng Bureau of Immigration sa issue ng human trafficking sa bansa. Ayon sa BI, aalamin nila ang kaugnayan ng tatlong nahuling immigration officer sa mga sindikatong nag-ooperate sa Cambodia at Myanmar. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Magpapatupad ng reshuffle ang Bureau of Immigration sa kanilang mga tauhan. Kasunod ito ng pagkakasangkot ng tatlo nitong officers sa human trafficking activities. Ayon kay Immigration spokesperson Dana Sandoval, bukod sa mga nahuli kamakailan, ay tinitingnan pa nila kung sino-sino sa kanilang hanay ang involved sa ganitong kalakaran. Investigation will not stop dun sa pangatlong immigration officer. We are looking into how many could be involved in this, not just internally, pati po external, kasi yung external po talaga yung nakikita natin as the root cause of all this mess. Ongoing na rin ang investigasyon upang malaman kung may kaugnayan ng mga ito sa mga sindikato sa Cambodia at Myanmar. Yan po yung kinabahala natin na mukhang related po ito with looking at the patterns na po na ginagawa nila and the report na natanggap po natin. While it might be too early to jump into conclusions, but yung initial reports po na natanggap natin is there might be a link dito po sa illegal syndicate na ito at dun po sa mga iniimbestigahan natin. Bukod sa immigration personnel, hahabulin din ng BI ang ugat ng problema, ang mga illegal recruiter. Kaya naman nakiusap din ang kawanihan sa publiko, lalo na yung mga nais magtrabaho sa ibang bansa, na huwag magpapaloko sa mga ito. We are actually imploring din sa mga kababayan po natin not to fall prey dito po sa mga ganitong offers that promise so many things sa kanila na bibigyan sila ng magandang trabaho, dahil nakikita po natin lalo sa mga balita na talagang naaabuso po yung mga kababayan natin. Sa ngayon ay inalis na sa pwesto ang tatlong immigration officers para sa maayos at patas na investigasyon. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ilang opisyal ng Bureau of Immigration of BI sa Clark International Airport ang sangkot umano sa human trafficking ng mga Pilipino sa Cambodia. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, aabot sa 75,000 hanggang 100,000 pesos ang ibinabayad umano ng mga recruiters sa BI officials kada Pilipino upang mabilis na makaalis ng bansa. Kung totoo ang mga pangyayari, nakakalungkot.
na mismong mga empleyado ng gobyerno ang siyang nagpapahamak sa kapwa nating Pilipino. Mananagot ang sinumang mga nakikipagkuntsaba sa mga illegal recruiter at mga sindikato para mambiktima ng Pilipino. Muling magpapatawag ng pagdinig ang mambabatas sa kanyang komite sa Senado kaugnay ng issue. Napigilan ng Bureau of Customs ang tangkang pagpupuslit ng libu-libong kahon ng sigarilyo na nadiskubre sa Mindanao Container Terminal Port sa Misamis Oriental noong Martes, January 18. Sa ulat ng BOC, aabot sa 160 million pesos ang kabuuang halaga ng kargamento na dumating sa bansa noong December 16, 2022. Sa deklarasyon ng consignee, ipinalabas na ang laman ng mga container ay personal effects. Subalit matapos ang spot checking ay natuklasan ang aabot sa 2,000 kahon ng New Berlin cigarettes na mula sa bansang China. Agad na naglabas ng pre-lodgement control order ang BOC sa nasabing shipment dahil sa posibleng paglabag sa Republic Act 108630, ang Customs Modernization and Tariff Act. Isusunod naman ng BOC ang issuance ng warrant of seizure at detention sa kargamento dahil sa misdeclaration. Nasa tawi-tawi ngayon ng ilang matataas na opisyal ng Commission on Elections o COMELEC. Ito ay sa pangunguna mismo ni Chairman George Erwin Garcia. Mula sa Bonggao, Tawi-Tawi, ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ano ang layo ng COMELEC dyan sa Tawi-Tawi at may iba pa bang mga lugar na pupuntahan nila dyan sa Mindanao? Magandang tanghali, Ray. Personal nga na sinasaksihan ng mga opisyal ng Commission on Elections o COMELEC ang voter registration dito sa Bonggao, Tawi-Tawi. Ito ay sa pangunguna ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia at Commissioner Nelson Celis. Alas 7 kanina, 7:30 ng umaga nang umalis sa Maynila ang COMELEC. Pasado alas 10 naman, nakarating dito sa Bonggao, Tawi-Tawi. Sa mga nalalabing araw ng pagpaparehistro, muling nanawagan ang komisyon sa ating mga kababayan na huwag baliwalain at sayangin ang pagkakataon na makapagpatala. Partikular na ang nasa island municipalities at provinces na magparehistro. Pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Gusto rin po natin patunayan sa lahat na pwede naman pong, katulad po namin, pwedeng pumunta sa pinakamalalayong lugar, pwedeng sumadya at magbigay ng oras. Bakit naman po kayo na nandyan lang sa mga bahay at malapit lamang ang inyong ang aming COMELEC offices at yung registration area namin, hindi kayo makapagparehistro? Mahigit isang linggo na lang ang natitira para sa voter registration na tatagal hanggang January 31, 2023. Sa tala ng komisyon, nasa mahigit 1 milyon pa lamang ang nagparehistro mula December 12, 2022 hanggang January 14, 2023. Bukod pa dito ang mahigit 4,000 naman para sa Register Anywhere Project o RAP. Nasa 1.5 milyon hanggang 2 milyon ang target ng COMELEC na bagong rehistradong botante. Pagkatapos dito sa Tawi-Tawi, Ray, bukas naman ay inaasahan na magtutungo ang COMELEC sa Sulu Province para naman pangunahan at saksihan ang pagpapatala ng ating mga kababayan doon. Bukod sa Mindanao Region, kapag may panahon pa anya ang COMELEC, ay pupunta rin sila sa Batanes. Sa ngayon ay wala pang sinabi ang COMELEC kung magkakaroon ba ng posibleng extension ang pagpaparehistro. Yan ang ating balita mula dito sa Bonggao, Tawi-Tawi. Balik sa iyo, Ray. Maraming salamat, Dante Amento. Nakatang humalili si New Zealand Labour Party Member of Parliament Chris Hipkins kay Jacinda Ardern bilang bagong Prime Minister ng bansa. Ang 44 na taong gulang na Minister for Police, Education and Public Service ang natatanging nominee para sa liderato ng partido. Una siyang naihalal sa Parliament noong 2008 at itinilagang Minister for COVID-19 noong November 2020. Inanunsyo ni PM Ardern ang planong pagbibitiw sa pwesto noong Huwebes, January 19 at anya hindi na siya karapat-dapat o nararapat sa pwesto. Samantala, hindi pa malinaw kung gaano kahaba ang magiging pamumuno ni Hipkins dahil nakatakda ang general elections ng bansa sa October.
Gayunman, marami itong hamong haharapin kung nais nitong manatili sa pwesto pagkatapos ng 2023 election, tulad ng inflation, lumalalang social inequality at ang bababang public approval sa Labour Party. Pinatawa ng multa ng United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak dahil sa hindi pagsusuot ng seatbelt. Kita sa isang social media video na posted sa kanyang Instagram ang paglabag ng UK Prime Minister. Ayon sa Lancashire Police, naglabas ito ng fixed penalty notice laban sa 42-year-old na Prime Minister. Hanggang 100 British pound sterling o mahigit 6,700 pesos ang halaga ng multa laban sa di nagsusuot ng seatbelt. Ayon naman sa number 10 o ang official residence ng Prime Minister ng UK, tanggap ng leader ang pataw na multa at humingi ng paumanhin sa nagawang pagkakamali. Ito ang pangalawang pagkakataong nakatanggap ng fixed penalty notice si Sunak habang nasa pamahalaan. Noong nakalipas na Abril, pinatawan din siya ng multa kasama si Boris Johnson dahil sa paglabag sa COVID lockdown rules nang dumalo sa birthday gathering ng dating Prime Minister sa Downing Street noong June 2020. Hindi pa rin makapagdesisyon ng Germany kung magpapadala ng Leopard tanks sa Ukraine o pahihintulutan ng ibang bansang i-donate ang kanilang combat tanks. Nais ng Kyiv ng German-made Leopard 2 dahil madali itong imantine at dinisenyo upang makipagtagisan sa Russia T-90 tanks na ginagamit sa paglusob sa Ukraine. May partikular na apela para sa modern tanks si Ukraine President Volodymyr Zelensky at naniniwalang kayang talunin ng Ukraine ang Russia kung mayroon itong 300 Leopard tanks. Tinuligsa naman ng Foreign Minister ng Poland ang Germany dahil sa pag-aalinlangang magpadala ng combat tanks nito sa Ukraine. Nangako na ng $1 billion na halaga ng ibang weaponry ang Western countries, subalit wala pa ring commitment ang Germany kaugnay ng hiling na Leopard tanks. Pinuri ng World Health Organization Immunization Director ang China dahil sa malaki at mabilisang progreso sa pagbabakuna ng COVID-19 shots at boosters sa mga elderly. Kasunod ito ng ginawang pag-aalis ng antivirus controls noong December 2022 at pagtindi ng COVID-19 outbreak sa bansa. Nasa 1.4 billion na ng populasyon ng China ang nabakunahan laban sa COVID-19. We're seeing what is happening in China right now, where the vaccination rates are very high in China, but when you look at the vaccination rates of the most at risk, the older adults, they are not at the level of vaccination that can avoid a lot of serious disease in that age group, especially given the enormous efforts that are now being put in place by in China to assure that all older adults have full vaccination coverage, including of their booster doses. Gayunman, ayon kay WHO Immunization Director Kate O'Brien, may ilang senior citizens na hirap pa ring maunawaan ang pagbabago sa vaccination policy ng China. Bukod sa inaabangan nating winners sa iba't ibang kategorya sa gaganaping Wish Music Awards, kabilang din sa abangan ng mga wishers ay ang exciting live performances at collaboration ng mga sikat at paboritong OPM artists. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. I think what makes this one also very exciting is the fact na sobrang ganda nung lineup nung artists. Fun night.
Ganito kung ilarawan ni Direk Paulo Valenciano ang gaganaping 8th Wish Music Awards sa darating na linggo, January 22 sa Araneta Coliseum. Dahil sa pagkakataong ito, matapos ang halos 3 taon na napapanood lamang ang ilang events ng Wish 1075 via live streaming, personal nang masasaksihan ng mga wisher ang live performances ng kanilang favorite music acts. Ayon kay Direk Paulo, kaabang-abang at talagang pag-uusapan ang pasabog ng mga performer. This time around also we've got very exciting collaborations happening, and I think na yun yung isang aspect of the show na talagang pag-uusapan or ma-enjoy ng ating mga wishers. You can just put together good lighting, good visuals, good staging, and you have a lineup like this, and I think it's really going to be effective. It's going to be a very, very fun night for everyone there. Mapapanood dito ang performances ng top-tier musical acts, kabilang sina Moira de la Torre, Zach Tabudlo, Adi, Flo G, at marami pang iba that will surely make every wisher's night. Sa naturang event, 53 musical acts ang maglalaban-laban sa 19 major categories. Kabilang dito ang Wish Artist of the Year, Wish Group of the Year, at Wish Breakthrough Artist of the Year. Ang mga mananalo ay mag-uuwi ng 25,000 pesos cash prize at 100,000 pesos sa kanilang chosen charitable institution. Kaya wish come true hindi lamang para sa mga musical act, kundi para na rin sa kanilang mga napiling beneficiary. 30% ng final score ng nominees ay mula sa online voting na isinara noong January 6, habang ang 70% ay magmumula sa panel of judges ng Wish Music Awards. Bukod sa major recognitions, igagawa din ang prestihiyosong KDR Icon Awards sa ilang individual na gumawa ng marka sa larangan ng musika. Ayon kay Direk Paulo, ang mga ganitong inisyatibo ng Wish 1075 ay isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na dumadami ang mga sumusuporta sa mga local acts. Ganon din kung bakit mas maraming bagong artists at performers ang nai-inspire na gumawa ng pangalan sa larangan ng musika. You know, it's not just, you know, if you look at our lineup, it's not just the mainstream guys, it's not just the big names that are on there. You know, we're also giving a chance for the newer artists to shine. And you know, if we keep doing stuff like this, it just inspires more artists, more musicians, more performers to keep doing what they're doing. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang ginagawang rehearsals ng Wish 1075 para masiguro na lahat ay nakahanda para sa event. Ang 8th Wish Music Awards ay gaganapin na ngayong linggo, January 22 sa Big Dome, at maaari ring mapanood via live stream. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Santiago 4:6 na nagsasabi, ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, tatapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw po ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako si Ray Pilayo. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.